At kamusta po ang nilalamig pong panahon? Ayan, oo. Napakalamig po talaga. Kanina lang po ako naligo na kailangan mo na magpakulo ng tubig. Okay, isa po yun sa mga pagdadaanan ng Kristiyano, yung marami pong nanilig dahil po sa sarap ng tulog, lalo pong malamig pong panahon. At buti nga po hindi sinamahan ng ulan. Ayan. Okay, hindi sinamahan ng ulan. Okay, pa-break po ako ng preaching. Ayan, okay po. Now, mga kapatid, today, let's talk about faith that cannot be silenced. Dumadating po sa buhay ng Kristiyano na ang ating pananampalataya po, isa na nanahimik. Minsan po, lalo na kapag nasa bingit po tayo ng sitwasyon na parang no choice, na parang huwag ka na lang magpakita as a Christian. Makikipag-conform ka na lang, makikipag-compromise ka na lang. Why? Ayaw mong ma-reject, ayaw mong mapahiya, ayaw mong may magalit sa'yo, ayaw mong tugising ka o mag-suffer ka sa mga bagay na pwede nilang ibato sa'yo. Now today, let's talk about that faith cannot be silenced. Sometimes ang Kristiyano, hindi kasi ang basihan ng faith na nakikita lamang kapag nagbabasa ng Bible. Or nakikita lang ang faith ay meron kang hawak na Bible o ikaw ay nagsisimba pag Sunday. Sometimes ang faith nakikita sa panahon na meron kang pinagdadaanan. Ang faith po nararamdaman sa panahon na tayo meron pong hinaharap na pagsubok. Amen? There are three things mga kapatid or mga bagay na mag-aaralan po natin about po sa faith. Sabi nga po dyan, faith that cannot be silenced sapagkat exercising our faith through persecution. Alam niyo po sa eskwelahan, hindi po itinuturo paano mo exercise yung faith mo. Sa trabaho, hindi itinuturo kung paano mo exercise yung faith mo. Amen? At minsan po, bihira sa mga pastor o mga preacher ang sabihin sa inyo na ang Kristiyano ay walang pagdadaanan ang pagsubok. Lahat po ng Kristiyano walang accepted sa anumang pagsubok. Kahit na po ang Panginoon ay dumadaan din po ng matinding pagsubok. Amen po. Ang pinagkaiba nga lang po kung ano ang ating ginagawang pakikipag-deal sa mga persecution o pakikipag-deal sa mga trials na ating hinaharap. Now, sa book of 1 Peter po, chapter 4, verse 1 to 9, kung babasahin po natin, that's all the reminders of God para po tayo po ay mag-overcome sa mga persecution na darating. Sabi nga po dito, faith cannot be silenced is exercising our faith through persecution because faith cannot be silenced means that even in persecutions, believers continue to stand for God. Kailan ka mag-stand sa Panginoon kung walang problema? Kailan ka mag-stand sa Panginoon kung walang pagsubok ang pagdadaanan? Amen? Minsan po, nasusubok kung gaano tayo kalago kung merong mga problema pagdadaanan. Alam nyo, ang isang building, masasabi lamang na matibay, matatag. Kapag dumaan ang maraming nito, nakatayo pa rin. Alam niyo po, nung binomba po ang lugar ng Iran, ay bihira kung may makatayong building po sa mga lakas ng mga pagsabog po. Tama po ba? At kung mga building ay napatumba, how much more kung may mga tao po doon. Ganun po. Pero sa panahon na ganun yung pakiramdam mo, nagkakagulo na, nagkakaproblema na, nagkakaroon ng mga hindi mo naiintindihan sitwasyon, mananatili ka pa rin mag-Kristyano. Kaya mo pa rin bang mag-stick sa Panginoon. Trials do not stop our faith. Yung mga trials, hindi pa makakapagpatigil yan sa pananampalataya. Sometimes, pinipili mo nga lang tumigil. Amen po? Pumipili mo lang tayo na tumigil. They help us to exercise and to strengthen it. Yung mga trials na inilalagay ng Diyos sa atin po, hindi po para takutin ka. Hindi para tumalikod ka sa Diyos. Inilagay ang mga pagsubok para subukin ka kung talagang matatag ka sa Panginoon. Amen? Kailan po kayo bumibili po ng isang bagay na hindi nyo muna check kung matibay, matatag. Ganun tayo ang mga matalino mamimili ganito yan. Mura, matibay, tapos talagang magagamit mo. Tama po ba? Hindi ka bibili lang ng maganda lang, pero made in ganito. Madali masira. Okay. Means clearly convinced that sa labi mo faith cannot be silenced is clearly convinced that this lesson is about how Christians remain steadfast, practice their faith, and trust God even when facing trials, opposition, or persecution. Hindi kasi sa lahat ng oras, pagod sa iyong panahon. Amen? Hindi sa lahat ng oras, porque Kristiyano ka, lahat ng favor ng boss mo ay nasa iyo. Hindi sa lahat ng oras, kapag Kristiyano ka sa school, lahat ng favor ng teacher ay sa iyo. Minsan, baliktad ang nangyayari po sa atin. Amen?
Pero minsan, kailangan balikan rin para malaman talaga kung matatag ka sa Panginoon. Sabi nga, when you don't know what battles you may face tomorrow, you won't know what exercises you need to do today. Totoo po yun. Pag hindi mo alam na meron ka pala mga battles na kakaharapin bukas, hindi ka mag-prepare na yun. Amen? Hindi ka mag-exercise. Hindi po yung mga tao. Kung kailan may bayarin bukas, nag-prepare ng bayarin na yun. Kung kailan mayroong due date bukas, nag-ahabol ng bayarin sa ngayon. Tama po ba? Kung kailan may exam bukas, ngayon lang nag-aaral. Ngayon lang nag-i-study. Ang Kristiyano, ganun eh. Kapag sinabing bukas darating ang Panginoon, baka ang simbahan kaya hindi sila baptist, baka nandito lahat. Tama po ba? Pag sinabi bukas, bababa ng Panginoon sa kabuya, abay, baka mapupulo po tayo dito. Ayan. Pero kahit sabihin ng mga pastor na malapit na ang Panginoon, may mga sign na darating ang Panginoon, hindi naniniwala, sabihin, ayan, hindi totoo yan. Di ba po? Now, kailangan mag-prepare po tayo. Ngayon, yung lesson natin ngayon mga kapatid, hindi po natin sinasabi rito na may araw na darating na ang Panginoon, kundi may panahon na darating ang Panginoon, may persecution na magdadaanan, may pagsubok na magdadaanan, may temptation kang kakaharapin. But the question is, kaya mo bang manatili sa Panginoon? Kaya mo bang mag-stand fear sa Panginoon? Alam niyo po ba, kung sa inyo po yung 1 Peter chapter 4, beginning to verse 12, kung mababasa po natin po, yung verse 12 po mga kapatid, nang makikita po siya, pinapaalala po dito, ni Apostle Peter, mga kapatid, na huwag po tayong magulat o matakot sa mga persecution. Why? Kagaya ng binasa po ng ating nagbabasa po kanina. So, ang pagsubok po ay normal, nakakaharapin ng mga Kristiyano. Ito ay paraan ng Diyos para subukin at patatagin ang ating pananampalataya. Amen? Kung walang pagsubok, hindi ka titibay. Kung walang pagsubok, hindi ka luluhod sa Panginoon. Sabi nga, kung hindi pa ubos, hindi marunong humingi sa Panginoon. Kung hindi ka nasusugatan, hindi ka maghahanap ng doktor. Amen? Now, in verse 30 mga kapatid, proceed natin, in verse 15, makikita po natin dito na pinapaalala po sa atin mga kapatid, na sabi po sa verse 13 ay malinaw po na pinapaalala po ng Bible, na sabi po sa verse 13, but rejoice, sabi po sa Tagalog, mas malinaw, kundi kayo'y mga galak, sapagat kayo'y karamay sa mga hirap ni Kristo. Sabay pa lang tayo makakaranas ng persecution. Means, nasa alignment ka ng Diyos. Bakit po? Si Jesus nakaranas ng ganong pagsubok. Mamaya, tingnan natin ano yung mga pinagdaanan ni Jesus na mas matindi. Kung nakaranas ka ng persecution sa buhay, means, nasa alignment ka na gusto ng Panginoon. Why? Kasi kung hindi ka nakakaranas ng problema, Kristiyano ka, abi magtaka ka. Amen? Kasi ang Kristiyano, nakakaranas mo ng pagsubok. Ngayon, kung tayo pinakakaranas ng persecution, ang sabi ng verse 13, tayo po'y karamay sa paghihirap na naranasan po ng ating Panginoong Hesus. Amen po? And verse 14 po, sabi po dito, if ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Kung tayo po'y pipintasan, kung tayo po'y aalimurahin, tayo po'y minumura, tayo po'y pinagagawa ng hindi maganda, ang sabi ng Bible, happy are ye. Ba't masaya ka? Matuwa ka. Amen. Alam niyo po kung bakit matuwa? Siguro gusto iparating dito. Kaya ka matutuwa. Una, Kristiyano ka. Kasi ang Kristiyano, kinakapakan. Ang Kristiyano po, sabi ng Bible, katulad tayo ng basahan. Ang basahan po, wala pong basahan na hindi nila ginagawang unan. Walang basahan na inilalagay po, pinapatungan ng plato. Walang basahan po na inilalagay at pinagkukumot po. Ang basahan, kinakapakan. Amen? Pinupunasan ng dumi. At sa kanila nakitira yung mga dumi. Yun po yung basahan. At ang Kristiyano po, magala ka. Why? Yung hirap na pinagdaanan mo, na pagdaanan ng Panginoong Hesus, alam sabi sa verse 14, magala ka. Happy are ye, for the Spirit of God ay mananatilit mananahan po sa atin kung tayo po ay gano'n ang ginagawa. Mas okay yung tayo yung ginagawa ng hindi maganda kaysa tayo ang gumagawa ng hindi maganda sa iba. Amen po? And verse 15, sabi po dito, but let none of you suffer as a murderer, as a thief, as an evildoer, as a busybody in other men's matter. Ang ibig sabihin po dito, kung tayo magsasuffer, huwag po tayo magsuffer sa masama. Kung kayo magsasuffer at nagbabata at umaharap ng persecution, yung hindi po masasama ang ginagawa. Amen? Mas masarap pong mag-suffer na mabuti yung ating ginagawa. Amen? Meron kasi mga nagsasuffer sa bilangguan. Sila nagsasuffer dahil may ginawa silang masama. Amen? Pero magdala ka kung ikaw ay nagsasuffer dahil kahit mabuti yung iyong ginagawa. Sabi sa verse 15,
Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo, ay sabi sa verse 16, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya. Sabi sa verse 16, kung ikaw ay nagsasuffer as being a Christian, as you are a Christian, huwag kang mahiya. Huwag mong ikatakot, huwag mong talikuran ang pagiging Kristiyano, huwag mong itakwil ang Diyos sa buhay mo. Amen? Huwag mong sabihin, huwag ka maging Kristiyano, sis, Brad, mahirap dyan. Naku, hindi ka pagpapalaki dyan, puro iyak ang lagay mo dyan. Ayan. Dapat hindi po tayo maging gaya po na parang ikinakaya natin, lalo na kapag nakakaharap tayo pagsubok. Sabi na ba, kung kailan ako naging baptist, ito yung mga pinagdadaanan ko. Kung kailan ako nagsisimba, ito yung pinagdadaanan ko. Bakit ba kung hindi ka ba nagsisimba, hindi mo ba pagdadaanan yan? Pagdadaanan mo rin naman yan. Amen? Ang pinakamaganda, may nananalangin para sa'yo. Isa kapatiran po tayo, this past week lang po, may pinagdaan ng pagsubok. Yung napakalaking imposibleng bagay, one thing lang, sabi ng Panginoon, okay na. Ganun kaganda kapag may nananalangin para sa iyo. Amen? Hindi nyo man kami nakikita kung kami ay nandito pag-prayer meeting, o hindi man namin kayo nakikita kung nandito kayo pag-prayer meeting, at least sa Panginoon nakikita po tayo, ipinapanalangin namin kayo, ipinapanalangin nyo kami. Amen po? Kaya po tayo nakakaranas at nakakasurvive sa mga problema ang pinagdaanan. Verse 18 po, sabi po dito sa verse 17, sapagkat dumating ang panahon ng pasimula ng pag-uukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kailangang wakas sa mga hindi nagsisibalima sa Diyos? Hindi po ito. Kung pinipersecute at nakakaranas ng matinding problema, even Kristiyano ka na, ano pa kaya yung Kristiyano? Hello? Ikaw nga na may Diyos nagkakaproblema, ikaw nga na may Diyos may bigat na pinagdadaanan, paano makasurvive yung hindi nasa Diyos? Kung walang Diyos sa buhay. Amen po? Ay maganda po mapag-aralan po natin ang message po ng Panginoon ngayon. At sabi po sa verse 18 mga kapatid, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas ang masama at ang makasalanan, ay saan kaya sila magsisarap? Isipin niyo po, bihira nga lang po sa mananampalataya ang nakakasurvive sa matinding pagsubok, much more yung mga makasalanan. Amen? Magpapatuloy ka pa rin ba sa kasalanan? Kasi kung magpapatuloy ka sa mabuti, may persecution. Pag nagpapatuloy ka sa masama at makasalanan gawain, meron din yung kapalit. Amen? At kung mabuti nga, hirap nga makatakas, how much more kapag nagkakasala ka? Amen? And the verse 19 mga kapatid, sabi po dito, kaya ipagkatiwala naman ng nagbabada ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Naway mga kapatid, kapag tayo nakaranas ng persecution sa buhay, huwag nawa tayong tumalikod sa Panginoon. Manatili dapat sa atin na buhay ang Panginoon even may persecution. Amen? Manatili ka sa kabutihan ng Panginoon, manatili ka sa presensya ng Panginoon, huwag nawang tumalikod sa Diyos. Amen? Kristiyano, pag nabibigatan, binibitawan ang magiging Kristiyano. Ang sabi ng Bible, ang bitawan mo yung bigat, hindi yung pagiging Kristiyano. Amen? Matthew 11:28, sabi nito, sa lahat ng mga nabibigatan ng lupa, lahat ng mga nagpapagal, ay magsiparito kayo. Sabi ng Panginoon. Kundi hindi po tayo para sumuko na lang. Hindi tayo para tumalikod na lang. Kapag pinakasan mo ang persecution, haharapin mo pa rin yan pagdating ng araw. Pero kapag pinaglabanan mo kasama ang Panginoon, malampasan mo man ngayon. At kung may darating ulit, magagawa mo malampasan bakit kasama mo ang Panginoon. Amen po. Bitawan mo na lahat, huwag lang ang persecution. Now, faith that cannot be silenced, and sabi ko dito, exercising our faith through persecution. Now, ano yung mga bagay na nais mo natin matutunan po sa araw na ito? Let's talk about po. Okay, pag-next po, ayaw lumipat. Oo. Ayan, okay. These are the three challenges that a Christian may encounter in life. Alam niyo po ba, may mga challenges po ang Kristiyano na minsan, ito yung nagpapahinang mismo sa atin. At ito po yung mga bagay na minsan po pinagdadaanan po natin. Okay, pag-next po. Ayan. Sabi po dito, one thing na pwede mo pagdadaanan bilang sa Kristiyano, trials. Hindi po tayo exempted sa trials. Sabi mo sa book of James. Meron po tayong mga trials na pagdadaanan. Ano po ba yung trials? Anong pinagkakaiba nitong trials, temptation, and persecution na binabanggit ko sa Bible? Magkaiba po yan sila, pero iisa lang ang pwedeng target ng diablo o target ng mga bagay na yan, ay manatili ka sa faith. Kasi pag wala ka sa faith, bagsak ka sa lahat ng bagay na yan. Trials, sabi po dito, yung trials, challenges allowed by God and strengthen our faith. Tandaan niyo po, isang trials inilalagay po yan. Sabi nga po, lahat ng ating mga gawa, sinusubo. Lahat ng ating ginagawa sa Diyos, sinusubo. Kaya makikita po sa pagsubo kung tayo po yung mga kapas.
sa mga bagay na ito. Ang temptation. The temptation po, ang dahilan kung bakit may temptation, ang purpose nito is, isang bagay na pinagalingan nito is the desire to do wrong or sin. Ito yung bagay na ang trials galing sa Diyos. Inaalaw ng Diyos para subukin ka. Ang temptation, galing po yan sa diablo para ay allow ng Diyos na mangyari po sa atin para tayo malaman kung saan ba tayo namumuhay. Tayo ba namumuhay sa desire ng ating mga sarili o namumuhay tayo sa desire ng banal na spirito? Mayroon po mga temptation at ang temptation, nilelet yan para mapahama ka. Pero ang trials, nilelet ng Diyos para manatili ka sa Panginoon. And how about the persecution, mga kapatid? The persecution is being mistreated or harmed because of faith in God. Gumagawa ka na ng mabuti, pero pinipersecute ka. That is persecution. Okay po? Kasi po, minsan, akala po natin, pinipersecute tayo, pero result lang pala yun sa mga nagawa natin hindi maganda. Punishment po tawag po doon. Okay. Now, let's talk about mga kapatid sa tinatawag po na mga bagay na ito. Pag-usapan po natin that these are three challenges. Ang lahat ng ito, trials, temptation, and persecution, sigurado ako nakakaharap dito ng mga Kristyano. Ang tanong, handa ka bang umarap sa ganitong bagay? Amen? Handa ka bang umarap sa ganitong bagay? Pero ang gusto ko puntahan sa inyo dito, yung salitang persecution. Persecution means suffering, rejection, harm because of doing what is right, because of faith in God. Yung pumili ka na ng tama, yung ginagawa mo na matuwid sa harapan ng Diyos, yung pinipili mo yung kaaya-aya sa kalooban ng Diyos, pero pinipersecute ka ng iba. Why? Kasi contradict sila sa paniniwala mo. Gusto nilang gawin mo yung gusto nila, pero ang gusto mong gawin, yung gusto ng Diyos. That is persecution, mga kapatid. At ang persecution, mga kapatid, is ipoprove kung saan ang loyalty mo sa Panginoon o sa takot. Yan. Isang bagay po yan. Kaya minsan nilitawan natin ang Panginoon pag tayo natatawa. Tingnan natin po kung anong kalagayan ng ating Panginoon nung siya po'y pinipersecute. Nakakaranas po siya ng persecution. Nakakaranas po siya ng matinding hirap po, mga kapatid. Ito po yung mga pinagdaanan ng ating Panginoong Isus. Kapag alam mo na ang ating Panginoong Isus mas matindi palang pinagdaanan, walang rason para tumigil sa paglilingkod. Kasi kung mas matindi ang pinagdaanan mo kaysa kay Jesus, sige, pwede ka nang tumigil. Pero kung pag mas matindi ang sa Panginoong Isus, nagpatuloy siya. The question, magpapatuloy din ba tayo? Yes, because si Jesus nga, nagpatuloy. Number one, makikita natin dito that Jesus was hunted as a child. Isipin niyo po ang Panginoong Isus, ipapanganak pa lang siya, pinipersecute na siya. Amen? Ipapanganak pa lang siya, pinipersecute na siya. Tayo, pinipersecute lang. Kung tayo ay nagkaroon lang ng malaking bahay, pinipersecute ka na bakit bahay mo, nagkaroon ka na sa sakit, chinichismis ka na, ginagawa ka na hindi maganda. Malaki ka na, pero si Jesus, maliit pa lang, pinipersecute. Gaano kahirap mo yun? Amen? Kung gaano mo palipat-lipat po ang magulang po dito ng ating Panginoon na tumatay magulang sa lupa, according sa Matthew 2:16. Sabi pa po dito mga kapatid, and Jesus was rejected by His own people. Nasa lugar po siya pero hindi siya tanggap. Gaano katinding rejection, gaano katinding persecution ang ginawa po ng ating Panginoon Jesus at nangyari po sa Israel. Amen? Tayo, hindi lang tayo tanggap yung malapit na bahay sa atin. Pero pag lumipat ka sa ibang block, tanggap ka na. Di ba? Pero tayo, minsan tumitigil na. Isang reject na, nag-solving ka. Isang lang nag-reject sa'yo, hindi ka na nagtuloy. Sasabihin mo agad, lahat ng tao dito, malamig ang puso sa Panginoon. Hindi ko na itutuloy ito. Ang hindi agad natin bumaliktad sa Panginoon o tumalikod sa Panginoon. Ang Panginoon po, Jesus was hated without a cause. Isipin niyo po, ginagawa siya ng hindi maganda. Kinakagalit po siya sa walang anumang dahilan. Kinakagalit po sa kanya, mga kapatid. Ang Panginoon naging isang human, pero hindi siya nagkasala. Kaya walang rason para magalit ang mga tao sa kanya, pero gumagawa sila ng rason. Amen! Matinding persecution po ang hinaharap ng ating Panginoon. Ano ba? Jesus was betrayed. Isipin niyo po, even yung 3 years na tinuturuan niya, kasama niya, matulog, kumain, umalis, magturo, laging nakikinig sa kanya, umaaten sa turo niya, pero galit pa rin sa kanya, binetray po siya. Matindi persecution po yun. Amen? At alam niyo po ba, hindi pa po kasama po dyan nung hinuli si Jesus at tinalikuran siya ng lahat ng disipulo. Gaano po katindi ang pinagdaanan ng Panginoon Jesus? Tayo, isang miyembro lang na wala, manghihina ka na ba? Hayaan mo, ibalik ng Panginoon yan. Amen? Inireject ka lang ng
kaibigan mo, hindi lang sumama yung in-invite mo ngayon. Sabi ka kahapon, sasama siya, pero ngayon, may lakad na siya. Wala po yun. Kung nireject ka man ng paulit-ulit, okay lang yan. Ang Panginoon, nireject din po ng buong buhay ng ating Panginoon. Jesus was mocked and beaten po. Ito ang mas matindi. Pinarusahan po ang ating Panginoon sa isang nakakahiyang parusa na iginawa mo sa Kanya. Na ito ay ginagawa lamang sa mga matinding makasalanan, pero ginawa sa ating Panginoong Jesus nang walang kasalanan. Amen? Kung ginagawa ka ng kwento at hindi ka naman sinasaksak, hindi ka naman binabaril, magpatuloy ka. Amen? Kwento lamang po yun. Mga Panginoon, naranasang masuntok, naranasang paluin, naranasang agubitin, ipako sa krus, at namatay sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa, pero inako po niya para sa ating lahat. Amen? At ang pinakamasarap na buhay na naranasan ng ating Panginoon, hindi po yan, kundi yung nabuhay siya na magaling. Why? Gustong ipakita ng Panginoong Isos na ang lahat na nagpapatuloy sa mga persecution, na nakakalabas sa persecution, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron pong dulo na pwede po tayong manalo at pwede tayong mag-overcome. Why? Ang Panginoon na overcome niya lahat nung siya po yung nabuhay na magaling. Amen po. Ipinakita ng Panginoon na hindi lang po dyan na nanatili po ang buhay, meron pong pagkabuhay na maguli. Kagaya ng ating Panginoon, ay meron pong ipinakita po siya na kaya niyang lampasan lahat. Amen po. May pag-asa sa buhay bilang isang Kristiyano. So mga kapatid, walang rason para tayo may tumigil para sa paglilingkod sa Panginoon. Okay po? Hingina po yung mic natin. Okay, now, mga kapatid, yung napagdaanan ba ng Panginoong Isus, pwede ba natin pagdaanan? Baka yung ilan po dyan, pwede. Pero mga ilan po dyan, sa Panginoong Isus lang. Wala naman po ngayong naipako pa sa ganitong panahon. Tama po ba? Pero kung gusto niyo po, provide po natin. Okay, kung hindi naman po, ito po yung mga bagay na persecution din po na pinagdaanan ng mga sumusunod sa Panginoon. At maaaring po sa atin ngayon, pagdadaanan din po natin ito. Ito po yung isang bagay na pagdadaanan po natin. These are the reason why God's servants are persecuted. Servant po ba tayo ng Diyos? Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, servant ka ba ng Diyos? Yeah. Ba't ka nakabili sa Lord? Wala pong suma yan. Servant ka dito. Servant yan, Lord. Ayan. Kung servant yan ng Lord, hindi po yan matutulog sa lesson na to. Okay, bakit po? Kasi kapag tinulugan mo yung number 1, matutulugan mo yung number 2. At kapag tinulugan mo yung ibang number, babalikan ko po yung number 1. Di po tayo matatapos. Okay? Kasi yung babanggitin ko pong persecution ko dito, ito yung naranasan ng mga sumusunod sa Panginoon, mga naniniwala sa Panginoon, at tayo, nagaya po nila, ay ganun din po ang ating mararanasan. Walang exempted. Now, alam niyo po mga kapatid, ang persecution ay nangyayari hindi dahil sa mali ang ginagawa ng mga mananampalataya, kundi dahil sila'y tumatayo para sa mabuti at sa tama. Kaya po tayo pinipersecute. Amen po. Kahit sinusubok, hindi maaaring patahimikin ng persecution ng ating pong pananampalataya. Amen! Kaya nga tayo, merong temang faith, coming by hearing and hearing by the Word of God. Lalakas lang ang faith mo, lalago lang ang faith mo sa salita ng Diyos. Amen! Huwag mong tulugan. Hindi ka lalakas. Pagising ko yung tayo. Bisig ka. Dapat ang pagsingin lang ko, pakiat. Simulan niyo po sa tiyan. Papunta sa balikan. Pag ayaw po, joke lang. Okay. Okay. Now, pag-usapan mo natin po, di ba lang po ito? At kumahaba lang ito kapag di po natin naunawaan. Okay, number 1, isang persecution na pwede mo pagdaanan at pinagdaanan ito ng mga lingkod ng Panginoon. Being faithful to God and refusal to worship idol. Kapag nanatili ka at nag-stand ka sa pagiging faithful sa Panginoon, at nire-refuse mo ang mga Diyos-Diyosan, nire-refuse mo ang mga bagay na ipinagpapalit ng iba sa Panginoon, ay ipipersecute ka nila. Why? People refuse to bow to idols or false god, which angered rulers or people around them. Ito yung nagiging reason kung bakit nasa paligid mo, galit sa'yo. Why? Kasi pinipili mo maging faithful sa Panginoon. Amen? Kaya ang tao ginagawa, pag nasa labas, hindi nagpapakita ng faithful kay Lord. Sabay sa uso, sabay sa tropa. Why? Baka kasi i-reject ako eh. Baka kasi i-out of place ako. Ang sabi po dito mga kapatid, according to Matthew, sasabi ko dito, alam niyo po ba si Shadrach, si Meshach, si Abednego, ni-refuse nila ang pag-bow down sa Diyos-Diyosan na galing sa kanila, ang mga rulers, na galing sa kanila ang mga leaders. Si Prophet Elijah, bakit siya tinutugis? Bakit siya ipinapapatay? Kasi ayaw niya mag-bow down sa isang Diyos-Diyosan ni Baal. Siya na
at yung mga propetang nagusbong ay mga naniniwala lamang kay Baal. So kapag nag-stick si Elijah sa Panginoon, pinapapatay. Alam mo sinabi ko sa inyo, Kristyano ka ba? Sagot ng iba, chismis lang yun, hindi natutunan. Dati, Kristyano ako, pero ngayon hindi na. Backslider na ako, di ba? Bakit? Kapag dumadating sa persecution, binibitawan natin ang pagiging Kristyano. Amen? Tandaan ko natin, kapag pinili mo maging tapat sa Diyos, huwag tayong, kapag pinili mo maging tapat sa Diyos at huwag kang makikiayon sa gawa ng mundong ito, may mga taong magagalit sa'yo. Sasabihin sa'yo, grabe naman to, napakabanal naman, kala mo di nagkakasala. Buti nga alam mo ang pagkakasala. Why? Maraming mga tao alam na kasalanan ginagawa. Amen? Buti nga po tayo, at least kung makasalanan man tayo, huwag na natin dagdagan. Amen? Makasalanan ka na, dinagdagan mo pa, kung makasalanan ka. Huwag ka naman pong gano'n. Sabi ng iba, may Persian 1.9 naman, Brother Jerry. Oo nga, may Persian 1.9, pero hindi po yung magagawin lisensya para magkasala na magkasala. Amen? Pag alam mo tama, gawin mo. Pag alam mo mali, bitawan mo. Pero may magagalit pa rin sa'yo. Amen? Huwag natin hanapin na maging maganda ang ating pangalan sa maraming tao. Mas masarap pa rin itong tawagin kang God's servant. Faithful to God. Kaysa tawagin kang maganda nga sa mundo, pero pangit sa harapan ng Diyos. Kung ang pananampalataya naman natin is nawawala. Magkano po pananampalataya naman? Paano pag binili po ang pananampalataya mo natin? Pag pinresyohan yung pananampalataya mo, magkano po kaya? Kaya bang ipagpalit sa sweldo mo? Kaya bang ipagpalit sa grades mo? Kaya bang ipagpalit sa anumang sweldo na kita sa mundo ito? Kung alam mong priceless ang pananampalataya mo, dapat nakikita. Huwag mong itatago. Amen? Huwag natin itatago. Sabi nga mo sa Romans 12, do be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Isang bagay po yun na nagpapaalala po sa atin, huwag kang makiayon, pero kung hindi ka makiayon, maraming magagalit sa iyo, okay lang yan. At si Lord hindi galit sa iyo. Nag-stick ka sa tama. Sabi nga sa John 10:27, my sheep, hear my voice. Sabi ni God, my sheep, hear my voice, and I know them, and they follow me. Kilalanin mo sa sarili mo, tupa ka ba ng Diyos? Kung tupa ka ng Diyos, makikilala ka ng Panginoon at malalaman ng Panginoon kung ano ginagawa mo. Doon lang niya masasabing, tupa ka talaga ng Diyos. Naranasan nito, alam niyo po, nakakaranas sa mga bagay nito, yung sabi po dito sa Bible, yung being faithful to God. Naranasan po yan ng mga Kristiyano. Sino po? Yung mga faithful pastor, mga faithful leaders, mga faithful servants of God. Kapag nananatili ka sa faithful, maraming magagalit sa iyo. Mas piliin ko na ka lang, mas pinili na lang ibang, huwag maging faithful kasi hindi ka mapapansin. Pero kung kailan ka naging faithful, agaw pansin ka na maraming masasama ang puso. Lalo kang ida-down sa halip na ma-encourage sila sa buhay mo. Amen po? That's why yun yung persecution na naranasan mo natin. Pero sabi sa Matthew 5:10, isang encouragement po sa atin mga kapatid kapag naranasan mo ito. Blessed are they. Sino daw po? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Why? For theirs is the kingdom of heaven. Sabi nga po mga kapatid, ang ating pong citizenship na sa langit. Kung pinipersecute ka sa mundo, okay, hindi ka matagal rito. Ikaw talaga, pagdayo, binubugbog. Sa lugar ng kainin po, pagdayo, abay, marami nang aabang sa'yo. Dayo eh. Kahit tayo sa mundo ito, dayo lang tayo. Ililipas din tayo at ang tahanan natin sa langit. Hindi po ba? Manatili po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Even faithful ka, may magagalit sa'yo, okay lang yan. Number 2, one of the things na persecution po ng Bible is jealousy or envy from others. Isa sa pwedeng pagdadaanan ng Kristiyano, yung may maiinggit sa'yo. Pag wala kang pagpapala, ang sabihin sa'yo, tingnan mo, resulta yan ng kasalanan ginawa niya. Pag pinagpala ka, gumanda bahay mo, nagkakotse ka, sabihin sa'yo, siguro drug dealer yan. Kaya pinagpala, bilis naman yung mga man. Wala kang trabaho, hindi naman nag-abroad yan, pero bakit may kotse yan? Bakit may bahay yan? Siguro nagnakaw yan. Sabi pa ng iba, siguro buhaya yan. Di ba? May mga ganun po. Siguro alam ng buhaya. Alam mo ba yung buhay ng buhaya? Okay. Now, nangyayari po yan sa Kristiyano. Okay lang pag ang believer magsalita, pero ang matindi po, believers. Ang nangyayari po, ginagamit po sa mga bagay nito, people were harmed because others were jealous or their favor blessings or position. Minsan, agaw pansin sa kanila ang position. Agaw pansin sa kanila ang pagpapala na meron ka. Isipin niyo po hindi niyo po ba naiisip, baka pinagpala itong taong ito dahil faithful kay Lord, at kung gusto mong pagpalay, maging faithful ka kay Lord.
Gusto mo ng pagpapala niya? Mahala mo, baka hindi natin alam yung ginawa niya bago narating yung pagpapala na yon. Kailangan huwag tayong magtanim ng inggit o magjejealous or envy po sa ating kapwa. Si Joseph, kilala niyo po si Joseph. Si Joseph po, nakaranas po ng jealous. Nakaranas po na kinainggitan. At ang matindi po, dahil sa inggit, binenta po siya. Si Daniel, sa pagiging prayer po niya, nakita siya na nanalangin, araw-araw, oras-oras, abay kinainggitan, mabubuting bagay, kinainggitan. Nangyayari po ba yun sa Kristiyano? Yes. Tandaan natin, minsan maranasan natin kung kailan pinili mo maging gawin ang mabuti sa harapan ng Diyos, may magagalit sa iyo. Sa halip kasi na dapat tularan natin ang taong ito, dinadaon natin sa marami. Sa halip na ipagpasalamat natin na may kapwa tayong ganito, ibinababa natin at gusto natin i-discourage. Mahirap po yun na maging way po tayo, na maging kapanghinaan ng iba. But the question is, kung magsasalita tayo ng hindi maganda sa mga tao, kagaya po ng mga faithful sa Panginoon, the question is, sino kinakalaban natin? Ang Diyos, mga kapatid. Dapat huwag nating hayaan na gamitin po tayo sa mga bagay na yun. Sino mga nakakaranas ito? Yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga magagamit at manggagawa sa Panginoon, nararanasan po mga itong persecution. Alam niyo po, tanggap natin i-persecute tayo ng believer. Pero ang mas masakit, yung magpe-persecute sa iyo, believers. Kapwa mo young people, kapwa mo manggagawa, kapwa mo Kristiyano. Amen po. And Galatians chapter 6, isang paalala ko sa atin. Kapag tayo nakaranas po nito, look at this verse. Do not deceive. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ikaw ay nagtatanim ng pagtitiis dahil sa mga persecution, okay lang yan. Hayaan mong ang maggaganti sa iyo ang Diyos. Pero kung ikaw ang gumagawa ng masama sa kapwa, meron ka rin aanihin. Amen? Malinaw sabi ng Bible, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Mga kapatid, manatili po tayong nasa mabuti. Magtalim ka ng mabuti sa harapan naman. Sabi nga ng isang kapwa po nating miyembro, nakausap ko kahapon, sabi niya, Digo Jerry, totoo pala, sabi naman ni Pastor, kapag magtalim ka ng mabuti, babalik sa'yo, aani ka ng mabuti. Hindi po bulag ang Panginoon, mga kapatid. Hindi po bingi ang Panginoon na hindi nakikita yung persecution na pinagdadaanan natin. Alam na Diyos yung mga trials, problems sa pinagdadaanan mo. Sana kung alam mong nakikita ka ng Diyos, ano kaya ang pinakita mo sa Diyos? Nakakalugod kaya. Number 3. Sabi po dito, number 3. Speaking against sin and injustice. Isang bagay na pagdadaanan mo persecution, yung magsasalita ka ng tama para lumayo sila sa kasalanan, i-mistreat ka nila ng hindi maganda. Itatrato ka nila ng hindi maayos. Why? Ayaw nilang pagsalitaan sila ng hindi maganda. Makakaranas ka ng balik mula sa kanila at hindi magandang pagbabalik po. Even na mag-stay ka sa tama. Prophet and apostle were persecuted for calling out sin or injustice. Naranasan nila mga propeta. Sa tuwing binabanggit nila ang makasalanan gawain, nagagalit sa kanila yung mga gumagawa. Meron po itong mararanasan po natin. Kaya nasabi ng iba, ang hirap po kayang magsolving sa mga nagiinuman. Alam niyo po kung bakit mahirap po mag-solve sa mga... mahirap po mag-solve sa mga nagiinuman? Alam niyo kung bakit? Kasi baka mapatabi kayo. Okay, check. Okay. Ngayon talaga. Kasi kung alam mo na nga yung ginagawa nila, nire-reject na nila ang Diyos, abutan mo pa. Hayaan mo munang iabot ito sa matamang pamamaraan. Okay po? And the question is, mga kapatid, kapag pinagsasalita tayo ng hindi maganda, even na tayo ay kinukontra lamang at tuturo lamang para sa kanilang kasalanan, magagalit sila sa atin. Magpapatuloy ka kaya sa pananampalataya mo, itatago mo na lang. Uy, ayaw ko kayo share yung nanay ko. Bakit? Mabunga nga yun sa akin. Sasabihin sa akin, meron ako nakausap. Dating youth po siya, sinusolvit po niya nanay niya. Alam niyo sagot ng nanay niya? Ba't mo akong tinuturan? Nanay ako, tinuturo ka sa akin. Alam mo ba, ikaw tama? Sinin mo, ang hirap po kayang dalhin. Pero at the end, yung nanay po niya, abay, nasolve na. Ang nanay po niya, tumanggap din sa Panginoon. Why? Huwag ka lang tumigil. Hindi naman ikaw kasi ang magtuturo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, nakakapagpabago kahit matigas ang puso ng isang tao. Isang bagay po yun. Huwag mo lang tigilan, mga kapatid. No, si Apostle Paul, naranasan po niya na sa tuwing magre-review siya ng kasalanan, ay maraming nagagalit po sa kanya. Si John the Baptist, mga kapatid, alam niyo po kinamatay ni John the Baptist?
Meron lamang pong nag-request na hingin ang ulo ni John the Baptist, binigay. Yung ulo nyo kaya, magkano ang bigay? Kaya baka may bumili po dyan at hihingi po sa atin. Isipin niyo po, yung persecution na naranasan nila, nag-stand lang sila sa truth, nanatili lang sila sa pagiging faithful sa Diyos, pero maraming mga tao nag-disapprove sa Kanya. Kung naranasan nila, mararanasan ko rin. Pakisabi sa katabi mo, mararanasan mo yun. Antayin lang. Okay, kapag tayo ay nagbabahagi po, ito yung matindi mga kapatid. Ito yung mahirap na persecution, yung magsalita ka ng hindi maganda kasi marami pong na-discourage, marami pong mga unbeliever po dito na magagalit po sa iyo. Tingnan niyo po ha, kapag tayo nagbabahagi sa ating magulang, minsan hindi ka paniniwalaan. Bakit? Anak ka lang, magulang sila. Kapag tayo nagbabahagi sa ating mga katrabaho, sasabihin sa iyo, ako, parang lang naman tayo. Huwag ka na magpakabanan, di ba? Kaya sasabihin sa'yo, banal-banal ka. Paglabas mo naman, may sumay ka rin naman. Makasalanan ka rin naman. Tapos makamingin ka pa, di ka pa nagkakasala. Sabi mo, ano? Hindi mo isipin mo, hindi ka na nag-stick sa tama. Bakit? Natalo ka sa pagiging makasalanan. Ang sagot dapat, pag tinanong ka, di ka na ba nagkakasala? Noon, nagkakasala ako. Pero ngayon, di na. Kunti na lang. Di ba? Kunti na lang, bawasan mo rin. Kapag nagtuturo ka sa iyong kaklase, tingnan niyo maraming mga Kristiyano, hindi nakikita ang Kristiyano plus nakagraduate na lang ng grade 6, nakagraduate na lang ng high school, tsaka lang nalaman ng kaklase mo, Baptist ka pala? Kristiyano ka pala? Di ba ganun ang naalala po natin mga kapatid? At minsan po, ito mas mahirap. Kapag asawa po natin ay unbeliever, ang hirap pong magturo sa kanila patungkol sa salita ng Diyos. Tama po ba? Kasi bakit po? Unang-una, hindi na sila maniniwala sa bakit asawa kanila. Kilala ka nila mula pagkabata at saka lahat ng baho mo alam nila. Pangalawa, hindi sila magsasalita hindi sila maniniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Unbeliever sila. Even sila hindi naniniwala sa paniniwala mo. Amen? Ang hirap pong dalhin sila sa Panginoon. Pero ang tanong, paano natin ipapakita na maturuan sila sa salita ng Diyos at magbago sila sa pamamagitan ng pagtuturo po natin? Bakit sino po nga asahan natin magturo sa kanila? Sabi ng iba, di, pabayaan mo na lang, malay mo, may mag-share sa kanila at malay mo, yun ang magpatanggap. Ang nag-share sa kanila, mga ibang sekta. Abi, napatanggap ng ibang sekta, kaya may mga Kristiyano, yung isa, ibang sekta. Mahirap po yung gano'n. Kasi inaantay mo lang na may mag-share sa kanila. Ikaw na yung inilagay ng Diyos. Ikaw na magturo. Pero ang tanong pa, paano, Brother Jerry, magturo sa kanila? Ayaw nilang maniwala sa paniniwala ko. Ang sabi sa 1 Peter po, tingnan niyo po ito. Malinaw po na sinasabi ng Bible. Ako wala po siya. Sabi po dito, open niyo po yung 1 Peter chapter 3, verse 1 to 2. Isa po itong pamamaraan. Kahit pinapersecute ka na asawa mong unbeliever, may pamamaraan na pwede kang makapagturo sa kanila ng salita ng Diyos. Gusto niyo po bang masin yung mga kapwa mo, yung asawa mo, yung mahal mo sa buhay, yung mga anak mong unbeliever, gusto mo makakilala sa Panginoon, try to apply this verse. 1 Peter chapter 3, verse 1 and 2. 1 Peter chapter 3, verse 1 and 2. Nakita niyo na po, sabi ko po, sabi ko dito. Ganun din ang mga babae, maging mapagpakumbaba sa inyong mga asawa upang kung ang ilan ay hindi sumusunod sa salita, sila'y maaaring mga mapang-ibabawan ng hindi sa salita, kundi sa pamagitan ng mabubuting pamumuhay ng kanilang mga asawa habang nakikita ang kanilang malinis at maingat na pamumuhay. Linawin ko po, kung ang hirap bagitin para sa Tagalog, okay, ganun tayo. Sanay kasi ako sa USA. Pero, I try my best, I try my best. Ang hirap talaga maging Pilipino. Okay. Ang sabi po ng Bible, kung hindi sila maniniwala sa mga verses, kahit King James pa ang gamit mo, ipakita mo sa ginagawa. Makikita dapat sa iyong pagiging Kristiyano. Attitude mo Kristiyano. Pananawit mo Kristiyano. Pamumuhay mo Kristiyano. Kung paano kayo mag-argue, paano ka makipag-deal kapag inaaway ka niya, ipakita mo, iparamdam mo, pagiging Kristiyano. At kapag nakita nilang Kristiyano ka, hindi man sila maniniwala sa tekstong ginamit mo, makikita nila na totoo at buhay ng Diyos sa buhay mo. Buhay ng ating pastor, pinipersecute ng kanyang mga kapatid at ng kanyang magulang. Pero pamumuhay lang ang ipinakita, maraming mga tao naniniwala sa kanya. Amen? At ang masarap po, kapag nakita nila totoo palang Kristiyano ka, susunod sila, hindi dahil sa iyo. Susunod sila dahil buhay ang Kristo
pinagsusunod o sinasamba mo. Amen po. Isa po yun sa way po natin. Kung ang magulang mo ayaw maniwala sa'yo sa una mong share, okay lang yan. Pakita mo Kristiyano ka. Hayaan mo mag-follow sila at itatouch ng Diyos yung puso nila at susunod sila sa Panginoon. Kasi wala akong nakikita na puso sa mundong ito na hindi pinalambot ng Diyos. Lahat ng tao alam ng Diyos ang kailangan. At alam ng Diyos kung paano sila dali sa Panginoon. Amen po. Kahit magkaiba ng paniniwala ang mag-asawa, mabuting halimbawa lang sa faith mo ay makakatulong po sa kanila para makilala nila ang Panginoong Jesus. Kaya hindi natin kailangan ang maraming salita. Kailangan pakita natin sa paggawa. Amen po? Yung ating pananampalataya, huwag mong ipangalandaan, I am a faithful God, I am a faithful servant of God, I am a Baptist, I am a Christian. Kung ang ginagawa mo malayo. Hello? Kung ang ginagawa mo hindi pa Kristiyano. James chapter 2 verse 26, anong sabi po ng Bible? For us, the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Ganun din po mga kapatid. Kung tayo po ay may pananampalataya pero hindi nakikita, that is patay. That is dead. At ang patay po, walang pakinabang. Ang patay po, walang nagagawa. Ang faith po ba natin nananahimik o nagsasalita? Ang faith po ba natin nakikita o nagtatakbo? Ang faith po ba natin ay nagtuturo o tinuturuan pa rin? Dapat ang faith natin nangunguna para yung iba madadala natin sa Panginoon. Amen po? Number 4, na pinagdadaanan ng Kristiyano at even yung mga believers doon, ay pinagdaanan nila false accusation or misrepresentation mga kapatid. Yung pag-aakusa sa kanila ng hindi maganda kasi yung aling mga bagay, ibinabato sa kanila at sila po'y pinaparusahan sa isang pamamaraan na hindi karapat-dapat. Isipin nyo, ipinako sa krus si Jesus na hindi naman siya karapat-dapat na ipako sa krus, wala siyang kasalanan, pinahiya siya sa walang kadahilanan, pero ginagawa ito ng mga taong kontra sa iyo. And that is persecution. Amen po. That is persecution. People were falsely accused to justify punishment or death. Kagaya ni Jesus, na mababasa pa natin in Matthew chapter 20, verse 59 to 60, dyan po ang nakakalungkot na bahagi. Yung maranasan mong mapalo, masuntok, hagubitin, ipako ng walang kasalanan. A Christian life. Hindi normal sa pagiging Kristiyano ang maging kaaway natin ay kapwa Kristiyano. Tandaan niyo po, hindi po normal na Kristiyano ka, isang kaaway mo, kapwa Kristiyano, at ang inaaway mo, Kristiyano din. Hindi normal po yun. Kasi ang normal po nakikipag-away sa atin, mga hindi Kristiyano. Yung mga walang Kristo sa buhay. Dapat tayo maging kalakasan ng maraming Kristiyano. Kung nakakaranas na tayo ng mga ganun pagsubok, okay lang yan. Kung ikaw ang nakakaranas, huwag ka lang ikaw ang gamitin para sa kanila. Huwag ka lang maging dahilan na ikaka-discourage ng iba. Dahil sa paghahanap natin ng mali sa isang tao, alam natin wala kang makitang mali, gumagawa ng kwento ng isang tao. Ganun pong persecution natin. Wala ka nang ginawa, nagkaroon. Sana blessing na lang. Sana pera na lang yung i-share mo. Kung wala kang pera, pero nagkaroon dahil sa'yo. Yung mga ganun. Pero ang ginagawa po sa atin, matinding na mga persecution, mga kapatid. At nararanasan ito ng mga taong kung sino pa yung maraming nagawang mabuti sa iba ay nagiging masama sa paningin ng marami. Kung sino pa yung gumagawa may malasakit sa iyo, yun ang dinadown mo sa Panginoon. Yun ang dinidiscourage mo. Kung sino pa yung may concern para sa gawain ng Panginoon, pinapanghina natin. Dapat magpatuloy tayong maging kalakasan ng iba. Alam niyo po, kung wala na tayong nagagawang kalakasan para sa gawain, maging kalakasan ka sa mga gumagawa. Alam niyo, yung pag-pray natin sa pastor, kalakasan ng pastor yun, yung ipag-pray mo siya. Hindi ka kailangan magkabot ng milyon sa ating pastor. Meron na siya noon. Magbandila ka pa si pastor. Okay, ang sinasabi ko mga kapatid, kung wala ka ng effort na pwedeng gawin sa taong naglilingkod, ipagpasalamat mo sa Diyos. Huwag mo na siyang i-down. Kasi tao din yan, nangihina din yan. Sila ko na, nalulubat siya pa kaya. Amen? Kaya maaari mong maging kalakasan tayo sa marami. Amen? Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 11, ano sabi mo dito? Blessed are ye when men shall revile you, men talaga nang re-revile po sa atin, and persecute you, sama din po yan, and shall say all manner of evil against you. Sapagat ang mga taong nagre-revile, nagpe-persecute, walang mabuting ikinikwento sa iyo. Evil against you. Falsely pa. Tingin niyo po, sabi po dyan, falsely for my sake. Isipin niyo po, talaga may mambabato sa iyo ng hindi maganda at hindi katotohanan. Tanggapin mo, Kristiyano ka kasi.
Alam niyo, yan yung previous pag naging Kristiyano ka. May mga previous eh. Masarap kayo maging Kristiyano, may previous. Kaya ang previous mo, magpatawad ka kahit hindi siya humingi ng tawad. Mahalin mo kahit kaaway mo. Yung mga previous, pag Kristiyano ka, kasama yun na pwede mong gawin. Tama ko ba? Tanggapin mo kapag inapakan ka. Bawal kang mag-reply ng mura pag minura ka. Yun ang kailangan na control ka sa lahat ng bagay. Sabi ng iba, ganun ba talaga? Kristyano? Uy, isipin nyo ha, ilayin mo ito. Sabi nga na, may nakausap ko likod ng Panginoon, sabi niya, meron namang naghihiwalay na mag-asawa. Kapag ang isang Kristiyano at yung isa hindi Kristiyano, nakipaghiwalay sa Kristiyano, no choice ka. Eh di, pagbigyan mo, unbeliever na rin eh. Nakipaghiwalay siya, unbeliever siya. Pero pag ikaw ang mahirap, kapag ikaw Kristiyano at sinabi mo makipaghiwalay ka, mali po yun. Kasalanan yun sapagkat sa Kristiyano, walang divorce. Pero kapag yung unbeliever ay niloloko ka na, sinisirakan ka na, ginagawa ka na hindi maganda, ay sila na may decision, pagbigyan mo. Pagpapala na yun. Pagpapala na yun, sabi ng iba. Okay, sabi ng iba, paano pag hindi makipaghiwalay? Okay lang, tiisin mo. Yun ang pagiging Kristiyano. Tiisin mo. Okay, Matthew 5:11, sabi mo, maging mapalad ka, mga kapatid. Mapalad ka. Number 5. Uy, Brother Jerry, patapos na. O, makikisin din kagabi mo, malapit na ako. Being witness and spreading the gospel. Isipin niyo ba, witness ka ni God at nag-spread ka ng gospel ng Diyos, dini-discourage ka, pinipersecute ka, mararanasan mo, may magagalit pa rin sa'yo. Kahit yan na ang pinapatunayan mo sa buhay. Si Peter, si Paul, si Stephen, mga kapatid. Isipin niyo si Stephen, isipin niyo kaya mo ba mag-solving habang kakaharap mo, may mga hawak na bato? Kaya mo ba mag-solving na ang mga kaharap mo nakabuelo na? Sige, solving ka lang. Sabi mo, Romans 3, lahat ng mga tao, kasalanan, walang matuwid, wala kaya. Sabi mo, kaharap mo, may hawak na bato. Sige, tuloy mo yan. Isipin mo, ang hirap po ng gano'n. Si Stephen po, namatay sa pamagitan ng pinagbabato po siya sa pagiging pag-stand niya sa truth. Kaya mo pong manatili? Kaya nga yung mga kwento ng iba, na tinatanong, Kristiyano ka ba? Okay, marami akong pinatay ng Kristiyano. Ikaw, Kristiyano ka ba? Di, kasibis lang yun. Yun. Pero kayo, no. Naalala ko doon, baptisa ko doon, pero kayo hindi na. Hindi, pinakago na. Isipin niyo bakit? Marami pong ganun mangyayari mga kapatid, pinagpapalit natin. Sabihin ng iba, bibigyan ng bonus kung sino ang hindi naniniwala sa Diyos. Ano? Magtataas siya ng kamay? Sino dito ang hindi naniniwala sa Diyos? Walang bonus. Sino dito naniniwala sa Diyos? Walang bonus. Ang hindi naniniwala, magkakaroon ng 30 man. Okay, sabihin ng Kristyano, ngayon lang naman, Lord. Wala ka sa may panggastos. Nagbago yun. Okay, sa buhay ng Kristyano, isa sa pinakamagandang persecution na ating pagdadaanan, yung tayo ang pinipersecute habang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Masarap po yun, yung tayo pinipersecute habang ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil dito natin nakikita kung paano natin pinagtatanggol ang Diyos, kung paano tayo nag-i-stand sa truth, at paano natin ipinagmamalaki ang Diyos. Alam niyo po ba, walang ibang magtatanggol sa Panginoong Isus, kundi ang mga sumusunod sa Kanya. Hindi po ang iglesia, hindi po ang anumang tao, hindi po ang church, kundi ang magtatanggol sa Kanya, yung mga tao sumusunod sa Panginoon. Ang nakakalungkot nga lang, kung sino pa yung sinasabi na pangalan ng kanilang paniniwala ay sa Panginoon Kristo pero di na daw nila ang Panginoon Jesus. Yun ang nakakalungkot po mga kapatid. Amen po? Dapat ang unang magtatanggol sa Panginoon Jesus para sa marami, ikaw at ako. Ikaw at ako. Kasi ang Panginoon, ipinagtanggol po tayo lahat, pero hindi lahat ipinagtanggol ang Panginoon Jesus. And Timothy chapter 4, verse 2. Sabi po dito, preach the word, the instance in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Sa anumang sitwasyon, manatili kang magtuturo sa salita ng Diyos. Hindi porket pinagbabawal na ang pagdadala ng Bible, wala ka nang naalalang verse. Hindi porket na ipinagbabawal ang pagiging Kristiyano, ay hindi ka na nagpapakita ang ikaw ay Kristiyano. Magpatuloy ka. Amen po? Isang bagay po yun. Now, last one mga kapatid sa ating pagtatapos, bago natin tapusin po, kung ang Panginoong Yesus ay nakaranas ng persecution, kung ang mga lingkod ng Diyos at kagaya po natin ay nakakaranas ng persecution, paano natin i-deal kapag naranasan natin? Paano tayo humaharap? Paano natin i-overcome? Kasi meron talagang persecution. Pero ang question ng iba, bakit ang daming bumabagsak? Kasi nga hindi nila alam paano i-deal. Hindi nila alam paano harapin. Ito yung 5 bagay na paano harapin. Number 1, sabi mo dito, live in love, not to revenge. Mamuhay sa pag-ibig, huwag sa pagiging ganti.
Kung ginagawa ka na hindi maganda, hindi rason para ibalik mo sa kanila. Di, binato ko ng bato, batuhin mo rin ang tubo. Wait, binago mo yung salita. Bato lang din. Pero sabi ng Bible, mahalin mo kaaway mo. Kung inaaway ka, lalo mo mahalin sila. Pag may minamahal ka, anong ginagawa? Nagbibigay. Pinapasalamatan. Dapat kapag chinachat ka ng mura, replyin mo, thank you very much. God bless you na din. Diba? Masarap po yun. Romans 12:19, tayo may mamuhay sa pag-ibig at hayaan natin ang Diyos ang maghihigante para sa iyo, para sa akin. Amen po. Number 2, overcome evil by doing good. I-overcome mo yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo sa mabuting bagay. Dapat the more na pinipersecute ka, bumubuti ka. Alam mo yung ginto? The more na pinaapo yan, kumikinang. Dapat kapag ikaw ay pinipersecute, kumikinang ang pagiging Kristyano. Nakikita ang pagiging Kristyano mo. Hindi yung pinipersecute ka ng asawa mo, nawawala ka sa Panginoon. Hindi porket pinipersecute ka ng mga anak mo, nawawala ka sa Panginoon. Dapat the more na pinipersecute ka, lumapit ka ng lumapit sa Diyos. Amen po. And number 3 po mga kapatid, sabi mo dito, pray for those who persecute you. Sabi ng Bible in Matthew chapter 5, verse 44, sa lahat ng ating mga kaaway, mahalin mo sila, gawan mo ng mabuti yung gumagawa na hindi maganda sa iyo, at sabi mo dito, ipanalangin mo sila, yung mga taong ginagawan ka at pinipersecute ka ng hindi maganda. Balikan mo ng kabutihan. Balikan mo ng maayos na pamumuhay. Isang bagay po yun. And number 4, stand firm in your faith. The more na nililiglig ka, mag-speak ka. The more na dinadown ka, manatili ka. Para ka dapat, make to shake. The more na sinishake, sumasarap. Okay po? Nakatry ko ba kayo na meron may vinegar, kailangan mo ng alugin bago mo inumin. Kailangan mo ng alugin bago mo kainin. Kasi kapag inalog mo, masarap po. Meron po din pong mga prutas na kailangan mo pisarin. Nakaranas po kayo na pag kumain kayo sa prutas, ang sabi ng iba, kailangan ito galunin. Lalamugin muna. Pag nilamog mo na, matamis. Hayaan mo, lamugin ka ng iba. Amen! Para makita yung tamis sa pagiging Kristyano mo. Amen! Dahil makita mo, hayaan mo, lamugin ka ng iba. Hayaan mo, durugin ka ng iba. Hayaan mo, apakan ka ng iba. The more na pinipress down ka, nanatili ka sa faith. The more na iniinit ka ng apoy, makikita mo kumikita ang pagiging Kristyano mo. Yun ang gusto ng Panginoon ko sa atin. Hindi po yung nagbabago po tayo, the more na sinusubo. And number 5, the last verse. Trust God, righteous judgment. Tandaan mo, kung ikaw pinipersecute at nasa Diyos ka, may Diyos na magtatanggol sa'yo. Amen po ba? Kasi ang Diyos hindi naman po bulag para hindi makita yung paghihirap mo. Ang Diyos po hindi po bingi para hindi marinig yung mga daig mo. Ang kailangan mo nga lang, the more na dinadaw ka ng iba, sumbong mo kay Lord. Sabi niya iba, sumbong mo kay Tulpo. Sa atin, Kristyano tayo, sumbong mo kay Lord. Yung alam mo yung bata na, bawat kibot sumbong mo gano'n. Papa di ba yung mga gano'n? Daddy si ganito sumbong agad. Yun ang gusto ni Lord. Maging independent ka. Maging independent ka sa sarili mo. Sumbong ka agad. Huwag ka maging matapang. Alam mo yung mga matapang? Nauubos sa lipunan. Iwasan mo maging matapang. Kailangan, bawat kibot, sumbong kay Lord. Hayaan mo si Lord. Buti pa si Lord, pag sinusumbungan mo, walang ibang proseso. Ang bilis ng proseso. Pero pag sinumbong mo sa ibang bagay, sa ibang tao, matagal yun. Maraming proseso. Sumbong mo agad kay Lord. Sabi ng Bible, 1 Peter 2:23, who, when he was revived not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judged righteously. Ipagkatiwala mo sa Diyos na ang Diyos kayang ipagtanggol ka, kayang mag-judge ng tama kung tao, nakikita niya, pinapanigan ng mali, ang Diyos pinapanigan niya kung sino ang tama. Manatili po tayo sa Panginoon. And our conclusion, mga kapatid, kung maraming pagsubok, maraming persecution, maraming mga trials na problems na hinaharap ka, paano mo ito hinaharap? Kaya mo bang maging matapang kung wala ang Panginoon? Kaya mo bang maging malakas kahit wala ang Panginoon? O mahina ka kapag wala ang Panginoon? Kung mahina ka na wala ang Panginoon, anong ginagawa ng isang taong mahina? Magpapalakas ka sa Panginoon. Kung ano yung bagay na nakapagpalakas, huwag mong layuan. Kung ano yung mga bagay na nakakapagpa-encourage, huwag mong layuan. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa kalakasan na pwede lumakas ka. Kasi ang cellphone, kahit iPhone 17 or 20 Pro Max pa yan, pag wala sa saksakan,
kahit maganda pa charger mo, hindi ka magkakaroon ng power. Kahit anong galing mo sa buhay, humihina ka. Kahit anong ganda at gwapo mo, kukulubot din yan. Yung kutis ni Coco Martin, magiging kutis din yan sa amin. Kapag pareho kami tumanda, lahat po tayo nagbabago. Lahat po tayo humihina. Yung resources mo, nakala mo hindi nauubos, meron akong nakita, yung wallet daw nila hindi nauubos. Maganda ng wallet ko na yun. Pero tandaan mo, nilalat ni Lord yung pagkaubos para matuto mo tayo magtiwala sa kanya ng Diyos. Tayo may manalangin. Let's pray. Pagkilang Diyos.